Breaking news po mga kababayan, nako si Erwin Tulfo na binansagang Bendalo. So ngayon mga kababayan, galit na galit ito. Hindi na daw papatulan itong 18 sundalo. Mariin niyang tinututulan at ayaw niyang paimbestigahan dahil daw nga po ito'y walang katotohanan. Sabi ng mga kababayan natin, hoy, Erwin Tulfo, mag-resign ka na. Bakit ayaw mong paimbestigahan? 'Di ba dapat lang imbestigahan mo para linisin mo ang pangalan mo? Bakit tila ayaw mong mabulgar ito at patunayan kung sakali man na hindi totoo para malinis nga ang pangalan mo na tinututulan mo na nadungisan? Bakit ayaw mong magpaimbestiga, Tulfo? Bakit? May tinatago ka ba? Ayaw mo bang mabulgar ang mabaho mong pangalan? Bakit ayaw mo magpaimbestiga, Tulfo? Sabi ng mga kababayan natin, mag-resign ka na. Kaya ayaw mong imbestigahan ito kasi nga baka malaman talaga na may katotohanan ito. Bakit tila para kang si Pampilo Lacson na sinasabi pag may ebidensya, doon tayo. Pero ngayon, napakarami ng ebidensya ang nagsilutangan. Pati Iglesia ni Cristo naniningil na. Sinisingil na si Marcos. Kayo, sinisingil na kayong bending dalo kayo. So ngayon, sasabihin mo, wag nang imbestigahan dahil walang katotohanan. Bakit ayaw mo? Ayan Erwin Tulfo nagpahayag ng matinding pagtutol sa ginagawang Senate hearing, sa panawagang Senate hearing sa apidabid ng 18 sundalo. Ayan 18 na sundalo. Bakit ayaw mo? Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong si General Macanas. Magaling po ito. Sundalo po ito mga kababayan at makaka-relate tayo kasi sundalo itong magsasalita. Ito po, yari ka, Bendalo, Erwin Tulfo, bistado ka. Kaya ayaw pa imbestigahan kasi totoo. Yan ang sinasabi ng mga tao. Ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Lyrical Universe. Payag ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa pag-imbestiga sa joint affidavits ng 18 Marines. Tulfo tutol sa panawagang imbestigahan sa Senado ang affidavit ng 18 ex-Marines. Nagpayag ng matinding pagtutol si Senator Erwin Tulfo sa panukalang investigasyon ng Senado kaugnay ng mga paratang ng 18 dating sundalo na umano'y naghatid ng bilyong-bilyong pisong cash sa ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan. Ganito yung exact statement na. Di ko napapatulan yan dahil wala namang katotohanan yan. Lahat ng nilista doon ay pinapasinungalingan ng kanilang sinasabi. Mali, mali po. Yan. Ayan mga kababayan ko. Yan ang sinabi ni Erwin Tulfo mga kababayan ko. Na bakit ayaw mong paimbestigahan ito. Ayan mga kababayan Nakita nyo po. Ayaw paimbestigahan ni Erwin Tulfo. Dahil hindi raw totoo at pawang kasinungalingan ito. Oy Erwin Tulfo, gumising ka na. Para kang si Pampilo Lacson. Na kung ano-anong mga alibay, bistado na kayo, mag-resign na kayo. Mga buwisit kayo, sabi ng mga tao. Anong akala nyo sa mga Pilipino, mga bobo, mga tanga? Pagkatapos yung nakawan, gigisain nyo sa sarili nyo, sa sariling mantika ang mga ito. Erwin Tulfo, hindi kami bobo, hindi kami bending dalo.
Yan ang sinasabi ng mga tao dito, mga kababayan. Nakakabwisit ka. Gaya mo si Lacson. Hala ka, mga kababayan ko. Matindi po, mga kababayan. Bakit ayaw ni Erwin Tulfong magpa-imbestiga? Tinututulan niya ang sinusulong ni Marcoleta at ni Manang Aimee na resolusyon para imbestigahan ito. Grabe kayo, Erwin Tulfo, Bending Dalo, Pampilo Lacson, Tito Soto, nakatanggap rin ng 5 maleta. Kaya pala, mga magbabarkada na school bukol na mga bopol. Grabe, mga kababayan ko. Ituloy pa natin ang kawalangyaan ng mga ito. Ang sinasabi ng mga tao dito, bakit ayaw mong paimbestigahan ito? Bakit? Ayaw mong mabulgar? Mamaya, magbabasa tayo ng mga comment. Ang sabi ni Tulfo. Okay. Tingnan natin. Reaction. Naniniwala ba sila kay Tulfo? 5,200 ang nag-react. 4,800 tinatawanan si Tulfo. 98 ang galit. 291 lang ang naniniwala o nag-like sa kanya. So, anong percentage yan? Halos 98% hindi naniniwala kay Senator Tulfo. O, kita nyo, mga kababayan. I-check po ninyo ito, ha. Ito po, ang matindi dito. Basahin po natin ang mga komento. Ano ba ang sinasabi ng mga tao? Ito po, mga kababayan. Grabe, 34,000. Ang ha-ha-ha. 11,600 ang komento. 1K shares. Anong sinasabi ng mga tao? Ito po, mga kababayan. Pakinggan nyo po. Ito po. You can bend the law, but you can't bend the courage of 18 Marines. Sumisikip na ba ang mundo, Erwin Tulfo? Ayan, mga kababayan ko. Basahin natin. Pag sa inyo, bawal pro. Kapag kay Vice President, okay lang kahit paulit-ulit na Erwin Tulfo. Naku po, nakakahiya itong Tulfo na ito. Ito ba, mga kababayan ko? Tama, basta. Wag ka aamin, sir. Push mo lang yan. Now, you need to bend the law. Erwin Tulfo. Only way na isip niya para maprotektahan siya at ibang mga di umanong na hinatiran ng maleta, pera. Kailangan ng Senate hearing to please the people. Hala ka, Bender Tulfo. Bobo. Ayan, tinatawag kang Bobo, Bendalo, Erwin Tulfo. Ewan ko ba bakit nanalo itong Tulfo na ito, mga kababayan. Ang ayos-ayos ito dati, pero nang nasilo sa pera, wala na. Naging bobo na sa batas at bending dalo, sabi ni George Troyo. Paldo din pala si Tulfo. Guilty match, Rich. Takot na takot yan, Erwin Tulfo. Ganyan ang majority sa Senate. Dahil kung gustuhin para malaman ang katotohanan, dapat magkaroon agad ng investigation. Pero dahil kasabwat sila at nakinabang lahat, sila ngayon ay tahimik. May maleta din ba, Tulfo Brothers? Yari ito. Kakahiya. Haha, modus nila, attack and collect. Diba? Kilala mga yan sa ganong kunwari atakin sa radio or TV. Mayayamang sangkot na umaapi daw sa mga mahihirap. Pero after a while, biglang nananahimik. Alam na, may paper bag na nabigay. Hahaha. Kaya malayong tumanggap yan dahil sa kasanayan nila. Grabe, mga kababayan ko. Erwin Tulfo, what happened to you? Dati ang galing-galing mo, idol ka ng bayan. Nung nasa opisina pa ako, ikaw ang aking libangan. Habang nakasaksak ang headset ko sa computer ko at suot ko ito. Ikaw ang aking libangan ng mga tenga ko, para kang musika na nagpapasaya sa aking kaluluwa. Dahil nga sa ginagawa mong pagtulong sa mga kababayan natin na mahihirap, binibigyan mo ng hustisya ang mga naaapi.
Pero ngayon, Erwin Tulfo, anong nangyari sa'yo? Nabulag ka din sa sistema, kinain ka rin ng sistema, binulag ka din ng pera, Erwin Tulfo, bending the law. Bakit ayaw mong paimbestigahan ito kung ayaw mong malaman ang katotohanan? Ayaw mong malaman na totoo pala ang sinasabi ng 18 Marines na ito? Sinong legit? Ikaw na mag-isa o yung 18 na Marines? Itong si Tito Soto, 5 maleta din ang tinanggap nito sa Baclaran sa kanyang opisina. Sinong maniniwala sa inyo, Erwin Tulfo? Itong si Trillanes na todo tanggi na allegedly $2 million ang kinulimbat na di umano ay isinuhol sa ICC. At maraming mga kongresista, sila Kimbo, sila Pastor Abante, sila Loren Legarda. Erwin Tulfo, tinututulan mo pa rin ang pag-iimbestiga. Para saan? Para hindi kayo mabisto. Ito na lang yung paraan mo para kontrahin, para pagtakpan ang pangalan nyo. Nako po, Erwin Tulfo, bistado na kayo. Sabi ng mga tao, huwag mong gawing bobo. Kung bobo kang senador, huwag mong igaya kaming mga Pilipino. Buwisit! Sabi ng mga tao, mga kababayan ko, nako po, Erwin Tulfo, nakakahiya kayo. Nakakahiya ka. Dun na lang ako kay Ben Tulfo kahit ganon-ganon. Kahit tinitira si Marcoleta. Dun na lang ako sa kuya mo. Kahit papaano, okay pa yon. Ayan lang yung pinagkakatiwalaan kong Tulfo sa inyo. Pero yung kuya mong isa, nako, isa ring balat kayo. Sabi ng mga tao. Tuloy pa natin. Sabing taong bayan, bago ko magbasa sa comments, ito muna ang aking reaction, opinion. Ayan na. Kung hindi totoo yun, di ba mapanirang puri yun? Kung ako yung senador ba, congressman, government official, na pinaratangan, nakatanggap ng mali-malitang pera, hindi naman totoo, sisirang reputasyon ko. Ang gagawin ko, sampahan ko ng kaso. So, ang daming napangalanan. Bakit hanggang ngayon wala pang nagsampa ng kaso? Si Trillanes, siyang unang nagsabi na sasampahan ko kayo. So, February, kailan ba sila February 24. Nung nag-press con. Ngayon, March 2 na. Ginoong Trillanes, nasaan na yung cyber libel na sabi mo, isasampa mo sa 18 Marines plus si Atty. Baligon? Wala pa naman. Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Ganun na lang ba na hindi na lang papatulan? Para kapanipaniwala na walang katotohanan yung ibinibintang, the best thing to do is sampa ng kaso. At ang mga Marines, si Atty. Baligod, si Congressman, ex-Congressman Mike Defensor, naghahamon. Please, magsampa kayo ng kaso para maglatagan tayo ng resibo, ebidensya sa korte. It's a challenge. Up to now, wala pang nagsasampa. Si General Anyo, yan din ang sabi niya. Sasampahan ko yan ng kaso para siguraduhin kong makulong. So, sana magsampa kayo ng kaso para... basa tayo sa mga comments. Ayan mga kababayan ko. Erwin Tulfo. At yung mga iba pang mga itinatanggi. Tito Soto. Kung hindi totoo na idinadawit ang pangalan mo sa 5 maleta, patunayan mo ito. Sampahan mo ng kaso ang 18 na Marino, si Atty. Baligod at si Mike Defensor.
para magkalatagan ng ebidensya. Erwin Tulfo, nananawagan ako. Makinig ka, Erwin Tulfo. Opisyal ka ng taong bayan. Ibinoto ka ng taong bayan kung sino man ang mga bumoto sa'yo. Pero ako, hindi kita binoto kasi alam ko ng karakas mo. Sabi ni Pedring Santos. Kung hindi totoo ito, kasuhan mo ito ng paninirang puri para magkaalaman sa korte. Maglatagan ng ebidensya kung ikaw ay nagsasabi ng totoo na hindi totoo na kasama kayo ni Tito Soto, sila Loren Ligarda at ilan pang mga senador. Pastor Abante, kasuhan mo ang mga 18 Marines na ito kung kaya nyo, patunayan nyo na hindi kayo nakatanggap ng mali-malitang pera. Patunayan nyo. Pero pag hindi, alam na guilty ayaw mabulgar, ba't ayaw nyong kasuhan ng mga ito? Nako, nakakaduda-duda. Ito ang kaduda-duda Ping Lacson. Blue Ribbon Committee Chairman ka pa naman. Dati, ang galing-galing mo. Pero nung kinain ka rin ng sistema, ng bulok na sistema, na diring-diri sa sistema, yun, naging bulok na rin ang sistema mong Lacson ka. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Dahil sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, nagmamatigas ka pa, na tila galing-galingan ka na wala ka namang alam. Sinasabi mo, logic ang ginamit mo. Anong logic doon? Systematic, detalyado ang mga sinasabi ng mga marino. Sasabihin mo may political color ito. Sinong ginagawa mong tanga? Sarili mo. Hindi bobo ang mga Pilipino para mapaniwala mo sa bulok na pananaw mo. Ayun ang pulisiya mo. Kaya hindi ka na mananalo, sabi ng mga tao. Pag bending dalo, anong aasahan mo dito? Nako po mga kababayan ko, mabibisit ka na lang. Terroray. Tapos kayong mga tulbo, damay-damay lang. Guilty ba? Ano pa? Bendelo? Natural, di ka amin. Noon, Mission X, ngayon, busted mission fail. Paano kami maniwala sa iyo, Bendelo? Huwag kang matakot kung wala kang tinatago. Isipin mo, Erwin Tulfo, huwag kang matatakot kung wala ka namang tinatago. Para kasing Erwin Tulfo nagpahayag ng matinding pagtutol sa panawagan ng Senate hearing sa affidavit ng 18 dating sundalo. Di ko na papatulan yan dahil wala namang katotohanan. Lahat ng nilista doon ay pinapasinungalingan ang kanilang sinasabi. Mali-mali po. Erwin Tulfo ayaw magpa-imbestiga. Ay nako, Erwin Tulfo, dati idol ka ng bayan. Tumutulong ka sa mahihirap dahil sa programa mo sa radyo at telebisyon. Anong nangyari? Kinain ka ng sistema, ng bulok na sistema. Kinain ka ng pera. Kinain ka ng mali-malitang pera. Ano na, Erwin Tulfo? Mag-resign ka na lang. Bugok ka. Yan ang sabi ni Celso Padrino. Ganyan na mga Tulfo. Bending dalo, nakakabwisit kayo. Ayan sabi nagbabasa lang tayo. Tapang-tapangan lang sa radyo at TV. Magaling lang pag may video. Tulong kunwari sa tao. Style vlogger lang. Vlogger yan, Erwin Tulfo. Ganyan kayong mga Tulfo Magaling lang kayo sa TV at radyo Mga usaping, mga chismis, mga kapitbahay, mga relasyon na mga kabit sa pamilya, away vlogger. Magagaling kayo diyan kasi nga kumikita kayo. Bobo! Yan ang sabi ng mga tao, bobo!
Kahit sino, tawaging bobo ito eh. Mga kababayan, ba't ayaw mo? Ba't ayaw mong magdemanda sa mga ito? Tapos tinututulan mo pa, ayaw, hindi mo sasang-ayunan na magkaroon ng investigation sa Senado. Bakit? Ba't ganun? Ayaw mong mabisto? Ayaw mong mabisto kayo ni Soto na Senate President? Kakahiya kayo. Ba't ayaw niyong paimbestigahan ito? O hanggang ngayon, wala pa. O ba't di nyo kasuhan yung 18 Marines nang magkalatagan ng ebidensya? O mga kababayan, ano masasabi nyo kay Erwin Tulfo? Kayo nang umusga. Okay? This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Kalampagin nyo itong si Tulfo, itag nyo ito, i-share nyo po ito sa kanya. I-share nyo sa FB ito, itag nyo pangalan nito, nang malaman niya, mapanood niya ang bidyong ito, nang magising sa pansitan ito. Eh kung hindi totoo na dawit ka, eh ba't di ka magpaimbestiga nang linisin mo ang pangalan mo? Diba? Dapat ganon, yun ang nararapat. Eh parang Pampilo Lacson. Diba? Politika daw, may political color, may destabilization plot. Anong klaseng logic ito? Pampilo Lacson. Ang bobo mo naman. Sabi ng mga tao, bugok. Eh, sinong, diba? Ang taong bayan naghahanap ng hustisya. Akala nyo, nakalimutan ng flood control. Ayan, sumabog ang 18 Marines. Sinong maniniwala sa inyo? Kayong mga bending dalo, syempre paniniwalaan ng 18 Marines na ito, mga sundalo ito. Di ba mga kababayan? O tapos ayaw nyo magpa-imbestiga. Bakit? Bakit ayaw nyo? Ito, ginagawa nyo ng boba mga Pilipino eh. Pagkatapos yung nakawan, lulutuin nyo pa sa sariling mantika ang mga taong bayan na pinagnakawan nyo ng mali-malitang pera. Grabe ang mga ito mga kababayan. Kung hindi kayo maparusahan ng batas ng tao, sana batas ng Diyos ang paparusa sa inyo. Digital ang karma. Digital ang karma. Kayong mga buhaya kayo. Nakakaiyak mga kabayan. Napakasakit sa dibdib. Okay po, this is the Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.